Okay guys, paano nga ba magdilig ng ating agarwood? Ayan, so una-una, siyempre dapat siguraduhin natin hindi siya over dilig or sobra sa dilig or sobra sa tubig, kasi masama sa agarwood ang sobrang dilig or ang sobrang tubig, no? So nakakamatay ng uwa ng agarwood. So ano ang best na pagdidilig is kapag medyo natutuyo na yung lupa. Almost tuyo na yung lupa. So kagaya nito, almost tuyo na ang lupa. Yan. Yan, almost tuyo na. Ganon. So ito is kulay, ibang lupa ito, no? Kaya parang kulay ko siya. Kulay puti o tuyong tuyo. So iba-iba kasi ang lupa ko nito. So ito nga pala is mga mga malasenses. So ayan ang lupa. Ayan lupa. So ito naman yung aking mga crush na dito. Yan. Tuyo na rin. Ito tuyo na. Tuyo. So yan. So hindi tayo nagdidilig ng sobra dahil masama. So inantay natin medyo matuyo siya. Ito naman baby malasenses. Yan. Kagaya nito. At siguraduhin natin well drained yung ating mga atang mga pots. Well drained ibig sabihin walang na-stock na tubig. So kasi not recommended na mayroong na-stock na tubig. Nanghihina rin yung ating agarwood. So ibig sabihin well drained, matatagos ang tubig sa ilalim at ayan, no, natutuyo or hindi naman natutuyo. So wag lang talagang basang-basa or wag lang sobrang tubig or wag hindi nai-stack ng tubig. So ibig sabihin hindi tayo dapat magdilig araw-araw kasi magiging masama siya sa ating agarwood. So yun lang yung ating tatandaan. Kasi nung una may nasobrahan ako sa dilig nung bagong bili ko mga ito. So pangit ang naging resulta at eventually siyempre in-adjust natin yung ating pagdidilig. Ayan, so ngayon medyo tuyo ang mga tuyo yung ating mga lupa. So kinakailangan nating magdilig. Yun lang guys, stay tuned.